Agrikultura maunlad na. Agrikultura maunlad na. Agrikultura. Magandang hapon po, Secretary Artiap ng Department of Agriculture. Inaanyahan ko po kayong manood ng bagong maunlad na agrikultura. Ang problema po ng ating mga magsasaka ngayon ay dagdagan po ang kanilang kita. Dahil pag ang magsasaka po ay kumikita, tiyak na mananatili siya sa sakahan at tuloy-tuloy po ang food production ng ating bansa. Ang programang to ay tinutugunan po ang pangangailangan ng ating mga magsasaka. Dito sa programang Ang Bagong Maunlad na Agrikultura, matutulungan po ang ating mga mangingisda at magsasaka na matutunan ng mga bagong innovative ways sa farming technology, sa market linkage, sa financing, sa credit, sa drying, at nag-feature rin po sila ng mga successful individuals na kumita na sa agrikultura. Dahil po kayo, ang mga bayani po ng ating bansa sa food security, this program is dedicated to all of you. Sama-sama po tayo manood ang bagong maunlad na agrikultura. Ang okra ay isa sa mga popular na gulay sa Pilipinas at sinasabing mayaman din ito sa sustansya. At paano na ang pinakbet o dinengdeng kung walang sangkap na okra? Gustong-gusto rin ng mga Hapon ang okra, kaya isa ito sa mga major exports natin sa Japan. Magandang araw, ako po si Amelyn Veloso. Okra ang tututukan natin sa episode na ito ng Bagong Maunlad na Agrikultura. Maunlad na. Agrikultura maunlad na. Ngayong Sabado, sisikapin nating masagot ang mga katanungang ito. Ano ang estado ng pag-ookra sa Region 3, partikular na sa Tarlac? Gaano kalaki na ba ang produksyon ng okra sa pataniman ni Des Escalon Canlas? Ano ba ang pinakahuling balita sa larangan ng agrikultura? Ang lahat ng yan, dito lamang sa Bagong Maunlad na Agrikultura. Masaganang, likas yaman, kabukiran, kabundukan, kagubatan. Maunlad na. Agrikultura maunlad na. Alam ba ninyo na ang okra ay bahagi ng cotton family? Ang masustansyang gulay na ito ay likas sa mga rehiyong nakapalibot sa Nile River at sa gitnang silangan. Kilalanin pa natin lalo ang okra. Mistulang Okra Kingdom ang lalawigan ng Tarlac. Actually, itong okra for export dito lang sa Region 3. Dito sa lalawigan ng Tarlac at sa Nueva Ecija and some part of Pampanga. Ang volume na nakukuha natin kung ito mga 90 hanggang 95%. Dito lahat sa Tarlac nakukuha. So kung ang nakakakuha tayo ng around 3 million kilos, 90% of that comes from Tarlac. Dekada 80 nang lumaki ang okra industry sa Tarlac. 10 katao lamang sa simula ang nag-ookra, subalit di nagtagal, dumami sila at lumawak ang mga pataniman ng nasabing gulay. Bakit nga ba naging kaakit-akit ang pagtatanim ng okra sa lalawigan? Ayon umano sa mga mag-ookra, maganda ang balik ng puhunan sa okra. Ang return on investment can reach up to 100%. So napakaganda ng return on investment. Pangunahing importer ng okra ang bansang Japan. Ang klase ng okrang ini-export ng Pilipinas doon ay ang Japanese okra na mas matabang kaysa sa native na okra. Gayunman, ginagamit rin ito sa ating bansa.
Sa pinakbet kasama naman yung okra. Okay. Pero tinatry nilang gawing pickles. Yung iba, pwedeng fried okra. Kung ang Japan ay captive market ng okrang itinanim, inaalagaan at inani sa Pilipinas, meron pang ibang potensyal na pamilihan para sa okrang tubo sa ating bansa. Kaya nga lamang, kailangan munang tiyakin at pag-aralan ng sino mang nagbabalak mag-okra ang kanyang pamilihan. First, develop mo yung market mo. And then kapag meron ka ng sure market, doon mo palawakin yung pagtatanim ng okra. Ang HBCC program sa Region 3 nakakonsentrate on the lowland vegetable production. So kasama ang okra sa ine-encourage na ma-promote at mag-prosper din. Ang native variety naman pinopromote din yan kasi meron tayong agribusiness division. Sila naman ang humahanap ng market sa Manila or outside Region 3 for the native varieties. Dahil may kalakihan ng okra industry sa Tarlac, may mga kumpanyang pag-aari at pinangangasiwaan ng mga Hapon ang direktang kumukuha ng mga inaaning okra sa lalawigan. Sa mga kumpanyang ito, nanggagaling ang mga binhi ng okra, mga pataba, ang mga pestisidyong ginagamit sa pananim at ang pangkalahatang technology sa pagtatanim. Ang kailangan nila sa Department of Agriculture, yung mga equipment na ginagamit nila. Say yung mist blower, ito yung pang-spray para makontrol yung pest. And then, kailangan nila ng mga patubig. So, nagpro-provide tayo ng mga patubig. And lately, nag-program tayo ng isang traktora para sa okra growers ng Tarlac. Sagana rin ang mga mag-ookra sa tulong na ibinibigay ng lokal na pamahalaan ng Tarlac. Tinutulungan po namin sila na magkaroon ng production support o yung credit assistance. Nililink po namin sila sa CRBT, yung Cooperative Rural Bank, na kung saan naglaan ng pondo ang ating mahal na governor para magbigay ng pautang sa ating mga okra growers. Then may constant coordination po kami between the different exporter, mga farmer at saka yung mga lahat ng harvester o sorter dito sa buong probinsya. Sa ngayon, umaabot sa 3 milyong kilo ang naaaning okra kada season. Dahil sa loob lamang ng 2 buwan mula sa pagpupunla, ay maaari nang makapag-ani ng okra, nakakadalawang anihan sa 1 taon ang isang mag-ookra. Ang isang kahon ng okra ay binibili ng importer sa halagang $7. Sa La Paz, Tarlac lamang, umaabot sa 4 na tonelada ang naibibiyahe ng isang kumpanya bawat araw. Sa aming pagbabalik, tutunguhin ni May Ramos ang okra plantation ni Mrs. Des Canlas ng Tarlac City. At kilalanin na rin po natin ang Green Star Produce Philippines Incorporated, isang okra processing plant na nag-e-export ng okra sa Japan. Ang lahat ng yan dito lamang sa bagong maunlad na agrikultura. 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 Masaganang likas yaman, kabukiran, kabundukan.